Ito ang pangitain ko habang nakaiga ako na 1 oras humigit kumulang sa loob ng simbahan. Ang una kong nakita ang isang malaking puting ulap. Revelation 1 verse 7. Nakita ko ang mga ulap na makapal na parang ginawang malaking daan. Habang papalapit ako sa isang malaking ulap, nakita ko ang kabayong puti at nakasakay ang ating Panginoong Hesus. Kasama ang napakaraming puting tao at nakaputing damit na nakasakay din sa kabayo. Revelation 19 verse 11. Ang kabayong puti na paparating ay may taling ginto sa kanyang liig na nakasakay ang ating Panginoong Hesus. Nakita ko ang Panginoon natin na may kurunang ginto sa kanyang ulo. Revelation 6 verse 2. Ang kurunang ginto na may mga batong diamante na nagkikislapan kapag naaaninagan ng araw o liwanag. Ang ating Panginoon ay nakakurunang ginto na nagniningning na higit pa sa lahat ng mga hari. Revelation 14 verse 14. Ang kanyang kasuotan ay napakagara, may pulang balabal sa mahabang damit hanggang talampakan na may kulay ginto ang mga piping. 5. Piping sa liig, palibot sa armhole, at ang panali. Kakaiba ang mukha ng ating Panginoong Hesus ngayon. Dahil punong-puno siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian na higit pa sa mga hari dito sa mundo. Nakita ko ang ulap na hinawi at sa pangunguna ng ating Panginoon, gumawa sila ng malaking daanan upang sila'y makaraan. Revelation 1 verse 7. Daan-daan ko din nakita sa ulap na pa-slow motion na may matulis na bagay na kumikislapat. Unti-unting umahaba at lumalaki. Ito'y naging isang espada na hawak ng isang anghel ng Panginoon. Nakita ko na nakaturo pababa ang espada. Ang anghel na ito ay matangkad, may ginuntuang buhok at napakagwapo. Ang kanyang pakpak ay bumubukadkad na parang kristal na tubig. Siya ang nagpoprotekta sa Panginoon na kanyang gwardiya laban sa mga kaaway. Nakita ko na nakatayo siya sa bandang kanan harapan ng Panginoon upang protektahan sa pagdaan sa malaking ulap dahil sa bandang kaliwa nakatayo at naghihimagsik ang kaaway. Ang kaaway ay nakita ko na nakasuot ng bakal na bronze hanggang talampakan at may hawak na sibat na may 3 talim o trident sa kanang kamay niya. Kasing tangkad niya sa 6 na talampakan. Ang kanyang sibat na may 3 talim nakapalibot sa kanyang noo. Ang isang makapal na bakal na nakakonekta sa kanyang malaking sungay na sobrang laki na hugisyo. Nagduelo sila ng anghel ng ating Panginoon. Nakita kong naglaban sila sa ulap. Habang nag-aaway ang anghel ng Panginoon at ang kaaway, nakadungaw ako sa ibaba ng lupa o earth na nandoon ang mga kampo ni Satanas at naghahasik ng langgim. Sobrang nakakatakot ang nakikita ko dahil magulo na ang mundo at madilim na ang bawat paligid. Lahat ng panig sa mundo ay napakagulo na sa araw na mangyayari ito dahil maraming patayan at pagsabog ng mga bomba ang mangyayari. Nasa itaas ako noon nakasakay sa ulap na tumitingin. Sa ibaba o earth, una kong nakita ang malaking ulap na napakaitim at kagimbal-gimbal. Joel 2 verse 2. Sobrang nakakatakot ang maitim na ulap pag titignan mo ito. Tinakpan ng maitim na ulap ang araw na pula.
Dahan-dahang lumiit ang araw na parang katiting na lang ang natira. Revelation 6 verse 12. Ang araw ay nagkukulay dugo. Acts 2 verse 20. Nakita ko na madilim na ang mga kabayan at mga gusali. Tinignan ko ang lupa, sobrang dilim na at walang kuryente o ilaw sa buong mundo. Jude 1 verse 6. Revelation 16 verse 10. Biglang may sumabog na pakalat at sumabog sa lupa. Kahit nasa ulap ako, naririnig ko pa rin ang nakakatakot na pagsabog na pabilog. Napakalakas ng pagsabog na kasintulad ng isang nuclear bomb na ang bawat abutan nito ay napupulbos. At kahit madilim, nakita ko ang pagkadurog at pagkapulbos ng mga malalaking gusali at bahay. Sa tingin ko'y walang sinuman ang mabubuhay sa pagsabog dahil sa sobrang lakas dinig na dinig ng buong daigdig. Kalupaan na ako noon at nagulat ako bakit maraming bahay at mga gusali ang nawasak. Tinangay pala sila ng ipo-ipo. Maraming nawasak at nawala ng tirahan dahil sa malakas at mabagsik na ipo-ipo. Nakita ko talaga ang malakas na ipo-ipo dahil nasa loob ako ng ipo-ipo habang papaikot ng papaikot ito. Wawasakin niya lahat ng bahay. Habang nasa loob ako ng ipo-ipo, inaakyat ako ng pataas dahil sa sobrang lakas ng hangin. Sobrang nakakatakot dahil nakita ko sa baba ng lupa maraming pinsala at maraming mamatay. Maraming nawasak na mga ari-arian. Sobrang bangis ang ipo-ipo na tatama sa atin. Nakita ko na mag-uulan ng batong yelo. Malalaking batong yelo ang babagsak mula sa langit. At maraming matatamaan ito. Marami din masisirang sasakyan at bahay. Mapupuno ng yelo ang bawat bahay at kapaligiran. May nakita akong isang pyramid na kulay brown at sa itaas nito ang isang malaking mata na makikita mo rin sa likod ng $1 bill ng Amerika. 2 John 1 verse 7. Ito ay ang simbolo ng Illuminati o grupo ng mga kaaway ng Diyos. Ang mata na nasa itaas ng pyramid, ito ay may mata ng demonyo. May nakita din akong Fema coffin sa malaking bakanting lupain. Na nakahilera at nakapatong ang bawat isang Fema coffin na wala pang laman. Nakita ko na maraming maghahanda ng mga kagamitan para sa digmaan. Napakadaming naghahanda ng pandigma. Dumaan nito sa harapan ko ang mga kagamitan sa digmaan. Nakita ko din ang maraming mga barkong pandagat ay nakita kong nakasubsob sa lupa. Halos lahat ng mga barko nakita ko nasa lupa na. Maraming bahay na nawasak at maraming patay na nakita ko. Sobrang nakakatakot ang araw na to dahil sinalanta ang buong paligid. Nakita ko may mahati na isang isla dahil dadaan ng maraming tubig galing sa dagat at ang isla ay mahahati. Di ko lang alam kung saan ito tatama, kung sa Pilipinas ba o sa ibang bansa. Nawa hindi ito sa Pilipinas. Dahil sa pangitain ko, nakita ko halos mabura ang isang isla dahil sa sobrang laki ng tubig. Sobrang nakakatakot ang araw na to dahil maraming taong masasawi at ang mga bahay na mawawasak. Sobrang lakas ng tubig na galing sa dagat. Nakita ko din na may malakas na lindol na mangyayari at sobrang napakalakas nito. Ito na yung the big one na mangyayari.
Nakita ko ang mga simentong daanan na biyak o nabungkal sa kinalalagyan. Nabiyak ang mga daanan at mga lupa na parang nahati ito ng sobra. Nilipitan ko ito at hinawakan ang biyak na lupa. Nakakatakot dahil halos makita mo ang ilalim ng lupa. Nakita ko din na may babagsak na mga missiles galing sa itaas at ito'y tatama sa baba o lupa. Ito ang mga missiles na nakikita ko malapit sa bansang Israel. Napalibutan ng Israel ng mga maiitim na usok at bawat karating na bansa ay kumakalaban sa kanya. Nakita ko ang isang templo ng Israel na nawasak ang wall at gate, ngunit sa dakong gitna nito ay buo pa rin. Nakita ko din na may natamaan at mamamatay na tao na nandoon sa pader ng Israel. Binuhat nila ang tao na natamaan ng bomba. Isa lang ang sabi ng Diyos sa akin habang nakikita ko ang bansang Israel na pinoprotektahan niya ito dahil ang kanyang malaking kamay ay nakakubli sa Golden Temple ng Israel. At hindi ito mawawasak ang Golden Temple dahil siya mismo ang mag-iingat nito. Ang presensya niya at ang mata ng Diyos nakatuon sa Golden Temple na yon. Ang kulay ng Israel ay kulay yellow, ngunit ang karatig ng mga bansa ay napalibutan ng kulay itim. Ang sabi ng ating Panginoon sa akin ay pinoprotektahan niya ang bansang Israel at di mawawasak ang templo ng Panginoon. Nakita ko na pumasok ako sa isang liblib na daanan at masikip at madilim. Humawak pa ako noon sa bandang kaliwa ng pader dahil sobrang dilim ng pinasukan ko. At pagpasok ko, nakita ko ang malaking sementeryo na may maraming krus na napakadilim at nakakatakot. May nakita din akong simbahan sa gitna ng sementeryo. Tapos may biglang may lumabas na mga glorified bodies. Ang bilis ng kanilang pag-transform ng kanilang katawan at ang bilis ng paglipad. Lumipad sila na parang espiritu, kasing bilis ng isang kidlat. Nakita ko na sabay ang kanilang paglipad at nakataas ang kanilang mga kamay na parang mga agila na nagniningning ang kanilang mga damit at nakakrus ang paglipad nila papunta sa alapaap. Nakita ko rin ang apoy na galing sa itaas na bumagsak sa lupa at ang lupa ay kinain ng malaking tubig na maitim at naging kulay asopre. Ito ay naging malaking tubig na itim na may halong apoy. Nakita kong kinain na malaking tubig na itim ang mga gusali, wasak at nawalang parang bula. Nakita ko ang bundok na halos isang dangkal na lang ang natira na hindi inabot ng tubig na itim. Nakita ko rin ang lupa ay tinakpan ng malaking ice snow na kasing taas ng bundok. Nakita kong pansamantalang ikinulong si Satanas at ang kanyang kampon sa isang malalim na lupa na may hagdang pababa at binabantayan iyon ng isang anghel na may hawak na espada. Ang anghel ng ating Panginoon lamang ang nagliliwanag sa dakong iyon. Nakita ko si Satanas na napakapangit, hubad, paibaba ang tingin at ang muka ay malungkot. Napakadilim ng kanyang kinalalagyan sa kulungan. Maya-maya binuksan ng anghel ang kulungan ni Satanas at pinalabas ito. Nakita kong tumayo si Satanas at nagbihis ng itim na damit na may kapa. Nakahawak ang kanang kamay sa isang malaking sibat na may 3 talim. Nagpunyagi silang lahat at nagdiwang sa kanilang kalayaan. Sobrang saya nila sapagkat maghahari na naman sila. Sobrang madilim na ang mundo, lalo na at walang ilaw na ang paligid na maihahan tulad sa impyerno. Nag-ipon ang kanyang mga kampon at ang layunin nila ay makapamuksa. Nasa malawak na lupain sila at napakadami nila, di mabilang ang kampon ni Satanas. Naganda na sila lahat at sinisigaw nila ang pangalan ni Satanas.
Ito na yung tinatawag na Battle of Armageddon.